Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Sa oras na ito na pinahintulot mo na ako ang magbalangkas ng kaukulang pagpapacilitate ng gawain mo sa araw na ito. Nawa po, Ama, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong Espiritu, ilayon niyo po na ibaba sa oras na ito ang karunungan na dulot mo, maging ang pangunawa na handog mo sa aking mga kapatid, upang maunawaan kung ano ang layon mo sa aming lahat. At sa dakong ito na iyong binababaan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu, ay ganap nilang maramdaman ay kay tuwirang buhay na sa amin ay lumilingap at sa amin ay nagmamahal. Patnubayan mo po kaming lahat, Ama, sa araw na ito, nakakamti namin ang mga salita mo at tuwirang madama namin ang pag-ibig mo. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ang ating Panginoon sa isang napakagandang umaga na kaloob sa ating lahat. Amen po ba yon? Alam niyo po, hindi ko po akalain na ako ang facilitator. Nakita ko lang po kanina sa listahan na ako pala ang facilitator. Subalit, naroon sa bahay pa lang ako, nararamdaman ko po na may gagampanan ako sa araw na ito, sa umagang ito. Kaya purihin ang ating Panginoon sapagkat sa kabila po ng mga nararamdaman na manaka-naka sa katawan, kanina po kasi nag-90-60 lang ang aking dugo, kaya halos hindi ako makatayo. Hilo, init na hindi mo maintindihan sapagkat ang pagtaas ng dugo at pagbaba ng dugo parang parehas lang na nararamdaman. Ano po? Subalit purihin ang ating Panginoon, isang basong tubig lang na mainit-init. Okay na, normal na. Buhay po ba ang Diyos? Sa umagang ito po, nais ko lang pong ipabatid sa inyo na ang ating Panginoon ay walang sawang nag-aakay sa bawat isa. Amen po ba yun? Na sa kaparaanan po na dulot niya sa dahong ito, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, na walang kamalaya ng ilan kung paanong kumikilos ang ating Panginoon. Subalit, I'm sure po, kayong lahat may pandama na. Amen? Buhay po ba ang Diyos? At sa pandamang ito na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng pangangaral ng ating Panginoon sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching, alam ko po na sa pandamang ito, nagkakaroon po ng kakaiba na pagbabago sa katauhan ng bawat isa sapagkat alam mo na hindi na ikaw bilang tao ang kumikilos sa katawan mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa madaling salita po, nais ko pong bigyan ng emphasize na sa bawat araw na pagtungo natin sa dahong ito ay maging makabuluhan ang ating araw, ang ating oras. Na hindi lamang na para magpagamot tayo ng ating lupang katawan, kundi mayroon po tayong mapulot na magsisilbing pag-asa ng ating isip, ng ating puso, upang sa gayon, hindi ba natin pagdakakaraka-raka sa oras na ito'y matanggap yung gustong pagpapagaling ng ating katawan, pag-uwi po natin, mayroon tayong maramdaman na busog pala ang ating kaluluwa. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sa madaling salita po mga kapatid, ang nais ko pong ibigay na wala man tayong tema, subalit i-focus po natin sa kaukulang pandama na ibinahagi ng ating Panginoon sa bawat isa. Nasabi nga, tuwing babahagi ating kapatid na andito sa harapan, alam niyo po, inaangkin ko po na magaling na po kayo. Bawat araw po, lahat po na may karamdaman na tuwirang nagpapakatapat sa Diyos, ang ating Panginoon ay hindi bingi, hindi bulag. Magtapat lang po kayo kung hindi nyo kaya at kakayanin po ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sa dakong ito po, nais ko pong mabigyan na emphasize yung kaukulang pagtugon natin sa ating Panginoon. Amen? Sapagkat alam ko po na sabi nga ng ating pare nung nakaraan, ang pagsisimba natin ay isang pagtugon lang sa panawagan ng ating Panginoon. Sa dakong ito, na paanyaya ng Panginoon sa ating lahat, kailangan din po nating tumugon. Amen po ba yun? Sapagkat hindi maaari na kabig lang tayo ng kabig. Na ang ating Panginoon, hindi po natin masyadong makikilala pag puro kabig lang ang gagawin natin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Higit po nating makikilala ang ating Panginoon kapag nagpaparaya po tayo. Amen? Makikilala po natin ang ating Panginoon ng higit doon sa mga bagay na yung mga imposible ay posibleng maganap, yung mga hindi mo inaasahan ay pinagaganap ng Diyos na nagdudulot talaga sa inyo ng galak. Kaya sa makatwid po, sa dakong ito, nais ng ating Panginoon na mabuo
yung higit na malalim na pandama, kung paano nating maibabalik sa ating Panginoon. Yung sa kabila ng sabi nga ng ilan na nagpapatotoo, dati nung una pa lang ako dito, wala akong naramdaman, subalit nung nakaupo na ako, may naramdaman ako sa katawan ko. Nang maramdaman mo yon, hanggang ngayon nararamdaman mo pa ba? Amen po ba yon? Amen? Kung nararamdaman nyo pa po hanggang ngayon, ano naman po ang damdamin ng puso nyo na yung hindi ba kayo nangarap na isa naramdaman kong ito, paano ko kaya paglilingkuran ng ating Panginoon? Amen? Buhay po bang Diyos? Kailangan po, lumalim po tayo sa ganon. Hindi ko po kayo tinuturuan. Subalit sa bawat araw po ng pakikipagnig sa ating Panginoon, sadya pong napaka-sorpresa siya. At ang bawat sorpresa na aming natatanggap sa dakong ito, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, gusto po namin ipaabot sa inyo sa iba't ibang kaparaanan na kaya nating gawin at kayang gawin ng ating Panginoon, tukdin po natin na tumugon po tayo sa mga pandama na naramdaman nyo sa dakong ito. Ano naman po kaya ang maibabalik ninyo nang maramdaman nyo po na ang ating Panginoon ay nagpadama sa buhay nyo? Buhay po bang Diyos? Yun po ang pagninilay ko po na ibibigay sa inyo. Nang maramdaman mo ang ating Panginoon sa dakong ito na may kakaiba sa katauhan mong nabago, ano ang pumasok sa isip mo at sa katauhan mo na dapat mong itugon sa Kanya ng oras nang naramdaman mo siya? Yun po, doon tayo pumokus. Kuha niyo po ba? Nagmithi ka ba na, minsan may mga tao magsasambit na, naramdaman ko ang Diyos, babalik-balik ako doon, makikinig lang ako. Hindi sapat po yun. Kailangan pong lagyan po natin ng sangkap na sa pagtungo mo sa dakong ito, naramdaman mo siya, nakinig ka, gagawin mo rin yung sinasabi ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, nang maramdaman mo po siya, anong ginawa mo? Nasabi mo nga, naramdaman ko siya sa dakong ito. Anong tinugon mo sa ating Panginoon na ikaw at siya lang nakabatid? Kaya, bibigyan niyo ko po kayo ng pagkakataon na sino po yung maaaring magtaas na masambit nyo, nang maramdaman nyo, nang nasyahan kayo, nagpapabalik-balik kayo, ano yung pagtugon nyo sa Panginoon? Yung ba'y isang pagtugon nyo sa ating Panginoon na makinig lang? O ano yung dapat yung gawin? Buhay po ba ang Diyos? Mahirap po ba yun? Mahirap po ba yun? Sapagkat nasa realidad na po tayo. Hindi na po ito haka-haka, hindi po ito katang-isip. Kailangan gumawa po tayo. Amen? Sapagkat yun po ang gusto ng ating Panginoon, maipagsigawan kung paano siyang gumawa sa buhay mo at kung paano kang nakakatanggap ng pagtupad ng Diyos sa buhay mo. Kaya mga kapatid, tatawag po muna ako ng isang alagad para po masundan nyo po. Tatawag po muna ako ng isang alagad upang masundan nyo po ang kaukulang nasa ng ating Panginoon upang matuto po tayo. Hindi po ito isang pangaral, subalit sa nararamdaman po namin galak, wala po kami mapagsidlan at ayaw po namin maging sakim. Sapagkat sabi nga ng ating Panginoon, alam nyo po, kanina po 90-60 ang dugo ko, parang gusto ko maging wild. Pakiramdam ko po nung oras na yon, si Satanas parang gusto akong gapiin. Ang init ng pakiramdam ko mula ulo hanggang talampakan, gusto kong sumigaw dahil hindi ko maintindihan nararamdaman ko. Subalit purihin ng ating Panginoon, hindi niya pinahintulutan. Naramdaman ko lang, nahihilo ako, alam ko mababa ang dugo ko, 90-60, at hindi ako makatayo. Sabi ko kay kapatid na Pearl, parang may puputok sa ulo ko na hindi ko maintindihan. Subalit purihin ng ating Panginoon, sa isang basong tubig, kailangan gumalaw ang katawan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, magkaroon po tayo ng mas malalim na pananalig sa ating Panginoon, na ang lahat ng nagaganap sa atin, mayroon po siyang dahilan, at lahat ng ating natatanggap sa Kanya, mayroon din siyang dahilan. Kaya tatawagin ko po muna isang alagad, si kapatid na Marie de la Cruz, upang magpauna po ng pahayag sa inyo kung nang oras nang siya ay naging alagad at nakadama sa dakong ito, anong unang pumasok sa puso niya para paglingkuran ng ating Panginoon. Muli magandang umaga at maraming salamat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Maraming salamat po unang-una sa ating Panginoon at muli tinipo na naman tayo sa dakong ito upang pagsalu-saluhan natin ang biyaya ng buhay na handog niya sa ating lahat. Amen po ba? Napakaganda po ng topic ng ating kapatid. Sa bawat isa sa atin, alagad man o tagasunod,
kung ano nga ba ang nadama natin sa dakong ito nang nagpakilala sa atin ang Panginoon at nang nakilala natin ang Panginoon. Amen po ba? Bilang isang alagad po, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sapagkat napakapalad ko sapagkat sa laksang bilang ng tao sa sandaigdigan, isa ako sa napili niya upang gamitin o upang maging isang alagad niya sa panahon ng Espiritu Santo. Kaya buhat ng ako'y napili niya sa dakong ito, iba yung galak ang aking nadama sa aking puso. Taon 2005, October 27, nang ako ay hinirang niya bilang isang alagad. Hindi ko kayang tanggapin sa sarili ko sapagkat sabi ko, Panginoon, paano ako makakatalima sa iyo? Marami akong bagay na ginagawa pa at hindi ko kayang maging banal, sabi ko sa aking sarili. Subalit mali po pala yun. Ang gusto lang ng ating Panginoon, maging makatotohanan tayo sa Kanya at isulit natin o isuko natin sa Kanya ang ating kataasan sa buhay upang magkaroon ng balanse ang tatanggapin natin na pagpapala mula sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. May mga bagay po na isinusuot na uniforme noon ang mga alagad, kulay pula na pantalon. Ang sabi ko sa aking sarili, Panginoon, hindi mo na ako magsusuot ng uniforme hanggat hindi ko kaya sa sarili ko na panandigan na ang pagtanggap ko sa iyo ay buong puso't kaluluwa. Pinalipas ko po ang 1 taon bago ako nagsuot ng uniforme sapagkat iyon ay sagradong uniforme bilang isang alagad. Na pag sinuot mo ang uniforme na tinakda ng ating Panginoon sa mga alagad, hindi natin pwedeng isuot lang yon upang ipagmalaki, kundi ang sumasaloob sa uniforme na yon ay ang pagtanggap mo sa Espiritu Santo na ang Diyos na iyong paglilingkuran. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Nag-uniforme po ako 2006, bali 1 year kong pinalipas nang talagang inano ko na sa sarili ko na kaya ko nang tanggapin at tumalima sa kanyang kalooban. Subalit, hindi po pala nasayang yung pagtanggap ko sapagkat napakarami pong hiwagang ipinabatid o binigay sa akin ng Panginoon. Sapagkat sa dati kong buhay, ang mainipin ay hindi ko kayang pagpasensyahan. Subalit, dahil sa kanyang kalooban, sa pagmiminsahe ng banal na Espiritu, nagkaroon ako ng pagpapakumbaba sa aking mga kapatid, natuto akong tumanggap, natuto akong magpakababa dahil sa kanyang pagmamahal. Yung po pala ay kagalakan na biyaya ng Panginoon na ating makakamtan kung buong puso nating isusurrender sa ating Panginoon ang ating pagkatao. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya buhat po noong 2005 hanggang sa ngayon po, hindi nagbago ang pagtingin ko sa Panginoon at lalong-lalong lumalalim at lumalalim sapagkat sa bawat araw, sa bawat oras at minuto ng aking buhay, maraming pinasisilay ang Panginoon na siya ay tunay na buhay na pinaglilingkuran ko. Sapagkat hindi lamang sa kasayahan, hindi lamang sa kagalakan, hindi lamang sa paghati o lumbay, lagi ko siyang kasama, lagi ko siyang nadarama. Sapagkat sabi nga ng Panginoon, anak, paano mo malalamang buhay ako na kapiling mo kung hindi mo mararanasang madapa? At paano mo malalaman na kaya kitang ibangon o itindig sa sandali ng iyong kapaghatian kung hindi mo mararanasan ng ganyang bagay? Napakabuti ng Panginoon sapagkat lahat ng bagay na yan ay aking pinagdaanan. Subalit, buhay na patotoo na simulat sa pool hanggang sa mga sandaling ito, siya mismo lagi ang nagtitindig sa akin. Kaya pinapasalamatan ko ang ating Panginoon sa mga biyaya at pagpapala na pinagkakaloob niya sa akin na hindi mo man palahilingin ang isang bagay. Kung ito ay idadatal sa iyo ng Panginoon dahil sa iyong katapatan, masusupresa ka na lang. Purihin po natin ang Panginoon, palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Sapagkat sa aking paglilingkod sa ating Panginoon, meron at wala, patag lang ang kalooban ko. May problemang dumarating, hindi ko to iniisip sa aking puso sapagkat alam ko na may Diyos akong inaasahan. Na pag sinabi ko sa Kanya at gumawa ako, siya na ang bahala sa problema ko. Amen po ba? Kaya lahat ng bagay sa bawat sandali ng aking buhay bilang isang single parent, hindi ko nararanasan na malugmok sapagkat nandiyan ang Diyos na buhay na sa tuwin ay aking inaasahan. Lalo-lalo na sa araw-araw na pagmiminsahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, doon ako humuhugot lagi sa tuwina ng katatagan upang ang bawat araw ay aking na pinagdaraanan ko sa aking buhay. Iyon ang magsilbing kalakasan ko. Ngayon po, sa buhay kong ito,
ano nga ba ang pwede kong ibalik sa Panginoon sa lahat ng kabutihang ibinigay niya sa akin? Sapagkat ang kapanatagan, kagalakan, yun ay isang biyaya na mahirap bilhin na hindi natin kayang bilhin kahit saan lupalop ng dakong ito. Sapagkat kung marami kang ang pera, ala ka namang kapayapaan, baliwala din. Subalit, kung meron ka lang na okay lang, patag ka naman, daig mo pa ang mayaman. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Habang dumarating at umiikot ang araw at panahon ay dumaraan, ang paglilingkod ko sa ating Panginoon ay napakasimple lamang. Wala man akong material na bagay na maihandog sa Panginoon. Sabi ko nga sa Kanya na binigyan niya ako ng isang sorpresa. Dalawa palang sorpresa ang tinanggap ko nung nakaraang buwan. Na ni siya hinagap ng isip ko ay hindi ko makakamtan. Subalit, sabi nga ng Panginoon, ang lahat ng anak niya, batid niya kung ano ang nais at kung ano ang marapat para sa Kanya. Amen po ba? Subalit, ang panuntunan o ang kailangan lang natin gawin, magpakatotoo tayo sa Panginoon sapagkat kung ang puhunan natin sa Panginoon ay maging tapat tayo sa Kanya, tumalima tayo sa kalooban niya, hindi man sa material na bagay, yung po pala ay isang malaki ng ano sa Panginoon, yung makitang maging tapat ka sa Kanya sa paglilingkod. Hindi mo na kailangan gumastos ng pera para masabi mong naglilingkod ka sa Panginoon, kundi ipadama mo lang sa kapwa mo ang tunay na pag-ibig na pagmamahal na nagmumula sa Panginoon. Yung po pala ay malaking bagay na sa ating Panginoon. Kaya po sa akin, ang isinusulit ko po sa Panginoon, hindi man salapi, hindi man bagay, subalit ang katapatan ko sa Kanya sa paglilingkod, sa pagpapadama ko ng pagmamahal na buong puso at kaluluwa sa mga kapatid ko, na walang halong pagpapaimbabaw o pagpapakunwari, yung po pala ang gusto ng Panginoon. Kaya kahit hindi mo man hilingin ng isang bagay, isang araw susupresahin ka ng Panginoon dahil sa iyong katapatan. Kaya mga kapatid, ano man ang hinain nyo sa ating buhay, ano man ang gusto nyo, sige lang po, maglingkod lang kayo sa Panginoon, ipakita nyo ang katapatan at isang araw, makakamtan din nyo po ang pagpapala o hinihiling nyo sa ating Panginoon. Kaya marami pong salamat sa ating Panginoon. Sabi ko nga po, umiiyak ako noon, Panginoon, nahihiya po ako sa inyo, sapagkat hindi ko karapat-dapat tanggapin ang regalong ibinigay mo sa akin. Subalit, hindi mo tinignan iyon sa aking sarili, kundi ang tinignan mo sa akin ay kung ano nga ba, kung ang pagpapakatotoo ko sa iyo, yung po pala ang malaking bagay na kailangan ng Panginoon na makita sa atin upang ang hinihingi natin o ang nais natin ay ating makamtan. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon at hinihiling ko, samot dalangin ko sa Kanya, manatili ang walang hanggang pag-ibig at pagmamahal ko na maipadama ko sa tuwi na ang pag-ibig ng Panginoon sa aking mga kapatid. Sino mang taong aking nasa kakasalamuha, maipadama ko na ang aking Diyos na pinaglilingkuran ay buhay sa pamamagitan ng pagpapadama ng pag-ibig sa mga kapatid ko. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Napakaganda po ng bahagi ng ating mahal na kapatid. Ano po ang nakuha niyo po doon? Isang sangkap na dapat aklayin ng sino man, alagad ka man, kaps ka man, o tagasunod ka man, ang pagiging matapat. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kung sa tuwina po, andito kayo, lagi pong isinasambit ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ang katapatan natin sa Diyos, ibibigay din po niya yung angkop na katapatan na hindi natin na namamalayan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At ano pa po yung highlight na dapat nating matanggap sa oras na ito? Yung tinura nating mahal na kapatid, yung pagsuko ng lahat sa kabila ng kawalan, sa kabila ng kung ano bang pagdaanan, nadapaman o kahit na ano, pantay lang. Mayroon at wala, pantay lang. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? So, ibig sabihin, ang bawat sangkap na yan ay isang kaparaanan na nang siya'y naging alagad, siya'y tumanggap sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, yun po yung nabago sa kanyang buhay. Amen? Na sa pagbabago ng kanyang buhay bilang isang alagad, yung hindi niya kayang gawin sa unang buhay niya na makabibili siya ng ganito, sorpresa pala na may bibigay sa kanya ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, nawa po ang bawat isa, doon po natin ituon yung isip natin. Maging matapat tayo sa Diyos. Hindi na natin kailangang ilahad, Ama, may sakit ako. Ama, wala akong ganito. Hindi po. Kaya po niyang niripin ang isip at puso ng tao. Amen? Sapagkat, bawat nilalang, kanya-kanyang angkop
na pagpapagalak, kanya-kanyang angkop, ang kayang ibigay ng Diyos. Hindi man pare-pareha, subalit kaya po niya na pantayan yung gusto mo para lalo mo maramdaman na buhay siya sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Ang susunod ko pong tatawagin ay nagagalak po ako sa kanya sa tuwing nakangiti po siya na sa bawat pagbabahagi nating mahal na Apo Kunching, pagpikit at na may kasamang ngiti. Nagagalak ang puso ko sapagkat alam ko po, nararamdaman niya sa puso niya at sa isip niya na parang sinasambit sa kanya ng Panginoon, anak, kung paano kang nagagalak sa oras na ito, batid mong ako ang nagsasalita sa iyo. Kaya tatawagin ko po ang aking kapatid na taga Hinukay, na sabi ko nga po, kami po ay nagmamasid. Subalit hindi kami nagsusuri ha. Nagmamasid po kami doon sa galak na inyong nararamdaman sapagkat ang bawat galak niyo po na nararamdaman sa dakong ito sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching ay galak din po namin naramdaman nung kagaya po namin kayo, tagapakinig, tagasunod, ganyan din po. Kaya nawa po sa inyong naramdaman, ipaghari niyo rin sa ating Panginoon kung paano mo siya tutugunan. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga alagad, sa mga choir, sa CAP, sa mga pasyente at mga tagasunod sa mukha ko. Talagang napakasurpresa talaga ng Ama. Hindi ko po akalain na ako tatawagin niya yun. Sabi po ng aking mahal na kapatid, nilapitan niya po ako. Sabi niya, ikaw na susunod. Ako nga po pala. Ano po ba ang masasabi ko sa Panginoon nung ako'y hindi pa napupunta sa dakong ito? Talaga pong napakalaki po ng pagbabago nung ako po ay patuloy na nagtutungo sa dakong ito. Sapagkat noon nga pong una, ako po ay nagkaroon ng matinding pagsubok. Subalit ang pagsubok na iyon ay hindi ko nakayanan na uwi po sa karamdaman. Kaya napakabuti po ng Ama, dalawa po agad ang ipinadala niya sa akin. Subalit hindi niya po ako pinabayaan. Lalo pa po niya akong ginawang matatag, matibay, at hindi niya ako pinasuko sa problemang iyon at sa karamdamang ibinigay niya sa akin. Kaya Ama, walang hanggat papuri at pasasalamat po ang tanging maiaalay ko sa iyo sa araw-araw. At ako po ay palagi mong pinapatnubayan at hindi mo po pinababayaan sapagkat alam ko Ama kung ano ang maging kukulang namin sa aming buhay. Subalit hindi po ako nawawala ng pag-asa sa araw-araw sapagkat sa kanya ko na lang po dinudulog lahat ng aming pangangailangan ng aking pamilya. Pagising ko pa lang po sa umaga, papurit pasasalamat na po ang nasasabi ko po sa kanya sa ibinigay niyang kalakasan sa aking katawan, kapayapaan ng aking isipan, lalo na po ang kalakan ng aking puso sa araw-araw. Kaya Ama, nananalig, nagtitiwala, umaasa, nagbabata, at naghihintay na mayroon kang ibibigay sa akin na gagampanan para sa iyo, subalit hindi pa po takda. Sabi nga po ng mahal na Apo, takda-takda lang kapag may ibinigay sa iyo ang Panginoon. Kaya nananalig at nagtitiwala po ako sa Panginoon na ang lahat-lahat po ng aking idinudulog sa Kanya ay hindi niya po ako pinababayaan. Hindi ko man po agad makamtam, subalit nananalig at nagtitiwala po ako sa Kanya. Darating din po ang araw o panahon o taon, ako'y Kanyang lubusang palalayain sa pagdalisay na ibinibigay niya sa akin. Kaya Ama, walang papurit pasasalamat po ang maiaalay ko po sa iyo sa pamamagitan po ng mahal na Apo Kunching na iyong ginagamit sa tuwin at tuwina. Lalo na po pagka nakaharap na po siya dito sa harapan natin sa pamamagitan po ng mga banal na aral, salita,
lalo-lalo na po ang banal na espiritu na lumulukob sa Kanya. Kaya Ama, salamat din po sa ibinigay mo po sa aking pandama. Lalo-lalo na po ang katibayan ng aking puso at isipan, kung ano man pong pagsubok ang dumarating sa akin, hindi niya po ako pinababayaang malukmok o manghina. Subalit ang lagi na pong inilalagay sa akin puso at isipan, anak, lumaban ka, kayang-kaya mo yan. Kaya iyan po ang palagi pong nakatanim sa akin puso at isipan kapag may dumarating na pong pagsubok sa akin buhay. Bakit nga po ba ako malulukmok o malulupaypay sapagkat meron naman pong Diyos na buhay na palagi pong nakasubaybay sa ating buhay. Kaya atig lang po tayo sa mga may pagsubok na dumarating sa ating buhay at hindi po niya tayo pababayaan at lagi po niya tayong gagabayan sa anumang oras ng ating pangangailangan. Hanggang dito na lang po. Salamat sa iyo, mahal na kapatid. Ano po ang tinuran niya? Sabi po niya, itatakda din daw po ng ating Panginoon na siya'y sa tamang takda ay makapaglingkod sa ating Panginoon. Wish po namin yon. Subalit sabi ka ng ating Panginoon, hindi ka man alagad, hindi ka man kaps, ang mahalaga, lahat ng tumatanggap ng aral na mabubuti ng ating Panginoon, kung ito'y isa sa buhay po natin, sa paraan din ng ating Diyos, saan man dako tayo makbang, hindi man sa dakong ito, yun ay kalugod-lugod na sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Sa pagkakataong ito po, na-miss po namin siya matagal pong hindi nakadalo. Kaya tatawagin ko po ang Tita Luming. Tatawagin ko po kayo para po magpahayag ng kabutihan ng ating Panginoon kung paano po siya nakatutugon sa damdamin na ibinigay sa kanya ng Diyos simula nang makilala niya sa dakong ito. Na miss na po namin ang pagtawa niyo. Isang magandang umaga ho. Nasya ko ako nang tawagin ho ako ni mother. Ako ho medyo madalang ho akong makarating. Pero talaga hong kahit hindi ako nakararating, ang puso ko po nandito. Kanina po papunta kami rito. Humarap po ako sa altar. Talaga pong sabi ko, papunta kami rito Pagkagising ko, nagkukan ako sa kanya. May nagpaamoy po sa akin ng bulaklak. Sabi ko, kabango. Inamoy ko naman yung bulaklak sa altar. Lanta na siya, ala siyang amoy. Sabi ko, Ama, nagpadama na naman po kayo. Talagang, totoong-totoo po. Ligayang-ligaya, talagang kaninang-kanina sabi ko, naku, Ama, kung ako man po madalang mapupunta sa dambana, talaga pong meron lang pong halimbawa napunta po ako sa Manila, pero ang puso ko po tinluon sana, gustong-gusto ko po nandito po ako. Napakasigla ko po pag ako napupunta rito. Yun po ang aking medyo pumangit ho ako ngayon Medyo madalang ho ang pagpunta ko. Nung lagi-lagi ako rito, lagi ho bang talagang nakakapangit pag hindi pumupunta rito. Ngayon ho, talagang pag ako napupunta, talagang nawawala ho ba yung aking nakukonsensya ho ako pag hindi ako nakakarating dito. Totoo yung aking nadadama. Basta ho nakadama na kayo at hindi kayo nagpunta rito, alam na alam kong kinukonsensya kayo. Ang masasabi ko po sa inyo, kung medyo man po kayo nanlalamig, huwag po. Kasi po dito po talaga nakakakita tayo ng kaginhawahan ng isip. At yung pong ating nararamdamang mga karamdaman, yung nararamdaman po ninyo. Salamat po. Talagang handito po ang kagalingan. Totoo po. Tibayan po lang ang ating pananampalataya. Handito po ang ating kagalingan.
Ako po nananalig sa kanya, dala po ang doktor po ang gusto aking mag-maintain ng gamot. Hindi po ako umiinom kahit anong klaseng gamot, pero ito po, maayos pa rin po ang aking katawan. Salamat po. Marami pong salamat. Maraming salamat po. Maayos ang kanyang katawan sapagkat busog ang kanyang kaluluwa. Buhay po ba ang Diyos? Ano po yung nakuha niyo sa kanya? Ano po yun? Kapag kayo'y nakadama at hindi po kayo pumupunta dito, makukonsensya kayo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po ang katotohanan. Kapag ikaw mismo ay nakadama sa dakong ito, sadya po talagang naroon yung lagi sa tuwina, yung udyok ng ating Panginoon sa isip mo, sa puso mo na naghihintay lang ako anak, at hindi mo pa ako dinadalaw. Amen? Kaya nawa po, yun po ang manahan sa puso natin na sa bawat oras, minuto man at segundo ng ating buhay, ang ating Panginoon ay laging naghihintay sa bawat isa. Buhay po ba ang Diyos? At kapag tumugon po tayo sa ating Panginoon, hindi po natatapos doon. Amen po ba yun? Sapagkat mayroon po siyang ginagawa upang sa iyong paghihintay at sa paghihintay din niya ay magkaroon ng kabuluhan kung paano kanya pagaganakin. Kaya sabi ko nga, habang nagbabahagi si Tita, talaga pong sa bawat araw, maging ang ating Panginoon nang siya po ay ibinaba ng ating Ama, wala po siyang sinayang na oras. Amen? Yung atas po ng Ama sa kanya, sadya pong pinag-ibayo po niya na matapos, na magkaroon ng kaukulan na kaganapan, kahit pahinga, hindi na halos siya nagpahinga, sapagkat ang pahinga na lang niya panalangin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yun din po yung ginagampanan ng ating mahal na Apo. Sa bawat araw, walang Sabado, walang Linggo na pahinga, kundi ibinibigay pa rin po yung kaukulang pagbabahagi sa bawat isa upang doon ay matugunan at ganap nilang maramdaman na ang Diyos ay buhay na buhay sa lupa. Ang susunod pong magbabahagi isang alagad, siya po ay taga rito lang po siya. At sa nakita ko po na pagtitiwala at paniniwala po niya sa dakong ito, sa kabila ng sa dakong ito, iilan lang yung nagtitiwalang lubos, itong isang alagad na to ay siya mismo sa sarili niya ang inudyukan ng sarili niya at ang Panginoon ang nagbigay sa kanya ng pandama na anuman ang sampitin ng tao, naniniwala siya sa dakong ito. Kaya tinatawagan ko po si kapatid na Flor. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa aking mga kapatid, sa mga choir, sa IT at sa lahat ng mga tagasunod. Eto nga po at tumindig ako dito upang unahin ko ang magpasalamat sa ating Panginoon. Sa lahat-lahat po ng kanyang binakikita at talagang siya ay mahiwaga sa taong sa kanya lamang umaasa. Kaya nga po, paano nga po ang sinabi nga po ni Mother, ang pagtugon sa kanya. Sa akin pong, sa una nga po na ako nga po ay taga rito at sa mga nakikita ko, patanaw-tanaw lang ako sa mga tumutungo rito. Subalit nang ako po ay niloob ng Panginoon na kanyang tumugon dito at napasok sa banal na dambana niya, doon po ay unti-unti kong nadama ang kasiyahan. Kaya nga po ako ay nag-araw-araw din hanggang sa isang niloob na ng Panginoon Diyos na ako isang maging alagad, makaisa ng isang alagad, mga alagad dito. Kaya totoo pong buhay ang Diyos. Sapagkat bilang sa akin, sa pamumuhay namin, basta sa akin pong paniniwala, nagdarasal po ako, naniniwalang may Diyos, subalit ganun lang. Subalit nang ako ay natungo dito, talagang ipinakita niyang buhay na buhay siya. Sa akin pong, sa aking paniniwala, na pagka ikaw ay isang mahirap lang, akala mo, ganun lang buong buhay. Sa ngayon po, mahirap pa rin. Pero, ang sa akin pong masasabing kahirapan ko noon, ang sa isipan ko laging hirap,
nag-iisip araw-araw, nag-iisip kung anong sa buhay namin. Subalit nung pinagkaloob ko po sa kanya at ako ay isinuko ko nga po yung hindi na ako naghanap buhay at sinabi ko sa Ama, Ama, tutugon po ako sa iyo. Subalit nananalig po ako sa kaparaanan na ibinibigay mo sa kabiyak ng puso ko ay pagkakaloob mo ang marapat sapagkat sa iyo lang po kami aasa. Ang asawa ko po, wala naman pong pirmi ang hanap buhay. Subalit talagang ipinakita ng Panginoong Diyos kung paano siya kumilos para sa aking mga anak. Ang aking pong mga anak na hindi ko akalain makapag-aaral sila sa takbo ng buhay namin. Subalit pinakita niyang buhay siya talaga. Ngayon nga po, walang hanggang papurit pasasalamat sa kanya na ang anak ko ay pinagkaloob niya ang kung ano ang marapat. Saka po, sa bawat araw-araw mga kapatid, ang panghihina ng loob sa dating buhay pala natin, iyon ang nakabalot sa ating katauhan. Subalit ang paghanap mo pala sa Panginoon Diyos, na talagang siyang magbibigay ng lakas ng loob, pag-asa, at higit sa lahat ay ang katatagan sa buhay kung ano man ang inyong pinagdaraanan. Kaya po, ang pagsuko nga po, yun nga po ang ipinagkaloob ko sa Ama, na dati nga rin po akong naghahanap buhay, na laging sa isip ko lang yung panay paghahanap buhay. Subalit nung talaga pong niloob niya, sinuko ko po talaga. Hindi ko na inano yung talagang, dahil nagdadalawang isip pa po ako dahil sa isip ko, nananaig yung akin kung ano man ang ginagawa ko sa dating buhay ko. Subalit pinadadama sa akin ng Ama, na pag po ako talaga ipinipilit ko yung sa damdamin ko, yung ako ay naghahanap buhay, pinadadama po niya sa akin talagang nahihirapan ako. Subalit nung pong sumuko ako sa kanya na, Ama, ikaw ang lahat-lahat, yun ay alam ko. Subalit nananalig ako sa iyo na aking gagampanan ay hindi na ako maghahanap buhay at ikaw nang bahala sa aking asawa. Yun po ay pinakita niyang buhay siya. Kaya po, walang hanggang papurit pa sa salamat, ibinabalik ko po sa kanya. Yun lang po at maraming salamat. Salamat, mahal na kapatid. Nakukuha niyo po ba ang bahagi ng bawat isa? Amen po ba yon? Nakakagalak po ba sa puso nyo na ang nagaganap po sa bawat isa ay maaari din po maganap sa inyo? Amen. Sapagkat ang ating Panginoon, siya po ay walang hanggang Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, walang mapagsidla ng galak ang bawat alagad. Ano po yung nakuha nyo kay kapatid na Flor? Akala niya noon, ang isang mahirap, ang pagkakaakala po niya bilang tao, ang isang mahirap ay habang panahong mahirap. Subalit, mali po pala. Ang isang mahirap, kapag nasumpungan mo ang Diyos, mababago ang lahat sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Sapagkat sa bawat oras, sa bawat araw, talaga pong walang makakaligtaan ang ating Panginoon. Yun nga lang, kaya hindi po natin napapansin yon sapagkat hindi binibigyan ng pansin ng tao. Amen? Kaya kung inyo pong, kahit po kayo bilang mga tagasunod o pasyente man, napakarami pong kaukulan, handog ng ating Diyos na hindi po tayo magdadalawang isip na tumugon sa Kanya. Amen? Bakit po? Alam niyo po, para po sa isang kaukulan lang, makarampot lang po. Sa akin po, ang binigay sa akin ng Panginoon para po hindi mabago yung pagtugon ko sa Kanya, lagi po niyang nire-remind sa akin. Binabalik tanaw po niya ako doon sa pinakamahirap kong pinagdaanan na siya yung nagligtas sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Hindi po doon sa mga karangyaan na binigay, hindi po niya ako doon sinilaw. Hindi po niya hindi niya pinamumukha sa akin na binigay ko ito sa iyo lahat. Tugunan mo ako, hindi po. Kundi, ang lagi po niyang nire-remind sa akin, yung kaukulang, anak, ito yung pinagdaanan mo, ito yung proseso ng buhay mo, pinakamahirap na noon ay walang sumaklolo sa iyo kundi ako, kaya huwag kang magbago sa akin. Buhay po ba ang Diyos? At upang higit pa pong mapalawak, nais ko pong tawagan ng ating Mami Beth, na kanina po, iba rin po ang pakiramdam niya, pagdating ko parehas kaming hilo. Kaya gusto ko pong pakinggan nyo rin po ang kapahayagan ng ating Mami Beth, na sa amin po mga alagad, iba-iba ang antas ng aming pinagmulan. Subalit yung proseso po ng Diyos, kung paano kami inakay, sadya pong wala na kaming hahanapin. No turning back, kung ano pa yung kailangan pa naming hanapin, kundi sa kasalukuyan, patuloy pa rin niya ibinibigay sa pagtugon namin sa Kanya ang katapatan niya sa aming lahat. Mami Beth.
Salamat po aming dakilang Ama sa napakagandang araw na ito. Nabatid ko po na ang lahat ng kaganapang nagaganap sa banal na lugar na ito, maging sa mga taong tinipon mo, ay hindi nang ganang sa kagustuhan namin, kundi sa ganang kagustuhan mo. Kaya kami po ay humihingi ng lakas at patnubay mula sa iyo na kami ay makaganap ayon sa kalooban mo. Amen. Palakpakan nga po ulit natin ang ating Diyos na buhay. Totoo po, dumating po ako dito, talaga pong napakasakit ng ulo ko, parang binibiyak. Nagpa-presyon po ako, normal naman, pero yung pong sakit ng ulo ko, hindi ko po alam kung saan nagbubuhat. Kaya na mahinga po ako sa itaas, at ngayon po, salamat po, Divine Mercy, okay na po ako. At inaangkin ko po na pagkatapos ko pong gumanap, katulad po, ito po isang atas na dapat kong gampanan, at mamaya po ko ipahihintulot ng ating Panginoon sa pagbabasbas. Inaangking ko po na talagang totally walang-wala na po itong sakit ng ulong nararamdaman ko. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Totoo po yung sinabi ni Mother na talagang pag ikaw ay nakakilala sa ating Panginoon, ano mang gagampanan mo kailangan, sabi po niya, no more turning back, no retreat, no surrender. Kaya po dapat tumuloy po tayo kung ano man po ang pinag-aatas ng Panginoon sa atin. Alam niyo po, sa dati kong buhay, ang nakatanim po sa isip ko, kaya ako isinilang dito sa mundo, ay upang paunlarin ko ang aking sarili. Yun po yung konsepto ko, na ikaw ay isinilang dito sa mundo, binigyan kita ng buhay, gawin mo lahat ng kaparaanan para ang buhay na ibinigay ko sa iyo ay mapaunlad mo. Yun po. Pero mali po pala. Hindi po pala iyon ang purpose ni God, kaya tayo ay nilikha niya at inilagay sa lugar na ito. Ang purpose po pala ni God ay upang tayo ay makatupad at makasunod sa ating Panginoon. Amen po ba? So hindi po natin iisipin yung ganang sa sarili natin, kundi ang inaasahan po natin sa atin ng Panginoon, tayo po ay magkaroon ng silbi na makapaglingkod sa Kanya. Yun po yung tugon na sinasabi nila. Pero mga kapatid, hindi po kailangang maging madre tayo, hindi po kailangang maging pare, maging pastor, para po tayo ay makatugon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Sa atin pong mga katatayuan sa buhay, sabi nga po, in our own little way, po pwede po tayong makapaglingkod sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Nanay ka ba? Makakatugon ka sa ating Panginoon sa pagganap mo ng mga katungkulan mo bilang isang nanay. Tatay ka ba? Makakatugon ka sa kagustuhan ng ating Panginoon na tayo makapaglingkod sa Kanya bilang isang tatay. Subalit, bilang tatay o isang nanay, naaagaw po tayo ng takbo ng mundo upang tayo ay mapalayo sa Panginoon. Amen po ba? Ang mga lalaki po ay naaagaw ng ABS at ang mga babae naman, CBN. ABS, CBN. Ano po yun? Channel ano ba yun? Channel 2, ABS, CBN. Ano po yung ABS ng mga lalaki? Meron po ba makakapag-volunteer na nakapaglalayo, naaagaw kayo ng tukso dito sa mundong ginagalawan natin? Ano po yung ABS? Si Tata Apyong alam siguro. ABS. Hindi ko po alam. Hindi daw niya alam. Si kapatid, ABS. ABS. Ay, nako, wala silang alam. Ang babait nila. Ang ABS daw po ay alak, babae, sugal. Yan daw po yung mga tukso sa mundo ng buhay ng isang lalaki upang siya ay mapalayo sa ating Panginoon. Amen po. Ang mga babae, CBN, ABS, CBN. Ano naman po yung CBN ng mga babae? Hula lang po. C, chismosa. B, bungangera. N, nagera. Yun, tama po yun. Amen po ba yun? Yan po yung mga tukso sa mga kababaihan na nagpapalayo sa atin sa Panginoon. ABS sa mga lalaki, CBN sa mga babae. Natatawa po sila, siguro po, ay ako yun, ganun ako, ako'y isang chismosa, ako'y isang bungangera, ako'y isang nagera. Yan po ang karamihang nangyayari sa atin dito sa buhay sa mundo. Mga kapatid,
takda-takda po talaga. Tinatakda po ng Panginoon yung pagkakataon na halika na. Tama na yung mga pagkakasalang ginagawa mo. Tama na yung mga pagpapaunlad mo sa sarili mo. Ako naman ang paglingkuran mo. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Bakit ko po nasabi? Ganun po kasi yung nangyari sa buhay ko. Dumating po ako sa punto ng buhay ko na sinabi sa akin ng Panginoon sa aking kaisipan, tama na yan, Elizabeth, sobra na yan. Dapat nang kalusin, ako naman ang paglingkuran mo at ikaw ay tumalima sa akin. At hindi po ako nagdalawang isip sa panawagan ng Panginoon. Tumalima po ako sa kanyang panawagan at iyon na nga po, iniwan ko na po yung aking trabaho at sumunod na po ako sa kanyang kalooban na ako ay makapaglingkod sa kanya. Sapagkat ginugol ko po ang aking panahon sa pagpapaunlad sa aking sarili. Ang meron na ako, gusto ko magkaroon pa ako. Tapos ka na ng isang kurso, gusto mo pa another kurso. Sapagkat alam mo, mas marami kang kurso, mas malaki ang sweldong matatamo mo. Subalit pinigil na nga po ako ng Panginoon at ako nga po ay tumalima na sa Kanya. Wala po akong pinagsisihan. Sapagkat sa kabila ng aking tinalikuran at isinuko sa Kanya, mas marami po yung ibinalik sa akin ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya, tandang-tanda ko po yung sinabi ng mahal na Apo Conching nang ako po ay sumuko. Nalugi ka ba? Hindi po ako nalugi. Tumubo pa po ako. At ano po ang tinubo ko? Hindi po ako yumaman. Hindi po dumami yung account ko sa bangko. Ano po yung tinubo ko? Nagkaroon po ng kapayapaan ang aking puso at kaisipan at naramdaman ko po ang kahulugan ng tunay na kagalakan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Noon po, akala ko ay ang kagalakan ay ang makapagpatayo ka ng malaking bahay, makabili ka ng sasakyan, marami kang account sa bangko. Hindi po pala. Sabi nga po ni kapatid na Marie, kahit po ako'y nasa itaas kanina, parang naulinigan ko po, na meron ka man po ng lahat ng bagay na ito, subalit kung malayo ka sa Panginoon, hindi ka rin magiging masaya. Iyan po ay katotohanan sapagkat aking naramdaman. Hindi naman po ako nagsisi, sapagkat nang akayin po ako ng Panginoon, ako po ay nasa peak ng aking trabaho. Kumbaga ako po ay nasa rurok ng aking trabaho. 2 taon pa lang po akong direktor noon. Kung tutuusin po, marami pang taon na dapat akong ipagsilbi. Subalit tinanggihan ko na po. Sa 2 taon pa lang, tumanggi na ako sa offer sa akin ng madre. Ito po hindi, babanggitin kong muli, hindi po upang ako'y magmayabang, kundi upang ipamukha ko lang po sa inyo ang kadakilaan ng ating Panginoon na ipamukha, biglang nakita yung mukha ko, na kapag ka talaga siya ang kumilos, hindi po tayo makakahindi sa Kanya. Ano po ang pruweba ko? School year 2006-2007, inoffer, ang tagal na inoffer po sa akin ng presidente ng college na sabi nga po niya sa akin, bibigyan daw po niya kami ng 1-month training sa Maryland, USA para po doon sa bagong trend sa pagtuturo, yung tinatawag na pag-a-apply ng multiple intelligences. Sinabihan po ako ng madre na mag-ayos ng aking mga papeles. Sapagkat nung taon na yon, aalis po kaming dalawa nung principal ng high school, saka nga po ako, patungong USA para po magkaroon palang malalim na pag-aaral. Subalit, sinabi ko po sa kanya na, Sister, wag na po. Maaksaya lang po yung panahon na aayusin yung mga papeles ko, pero hindi naman po ako makakatalima sa kagustuhan mo. Bakit? Sister, magre-resign na po ako. Ha? Magre-resign ka na? Sabi niyang ganun. Bakit? Anong gagawin mo? Saan ka pupunta? Binigyan na nga kita ng mas magaan trabaho para wag ka nang umalis. Ba't aalis ka pa? Sister, meron na po akong ibang pupuntahan. May panawagan na po si God. Paglilingkuran ko naman po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya po, June pa lang nagpaalam na ako. Dapat po, magpapaalam ako Marso. Pero nakapagpaalam po ako ng maaga sapagkat ayaw ko na nga po silang mapagod sa pag-aasikaso ng mga papel ko. Alam niyo po mga kapatid, wala po akong pagsisisi. Sapagkat nang mapunta po ako dito,
iba po yung naramdaman ko. Napuspos po ako ng galak. Napuspos po ako ng kapayapaan na nung ako'y nasa dati kong mundo, araw-araw na lang may baon akong biogesic. Bakit? Laging sumasakit yung ulo ko. Na dati nga po, biogesic lang, ayaw na pong pakinggan hanggang gumamit na po ako ng mas mataas na dosage ng gamot, Planax. Pero hindi ko po alam, sa dambana po pala na to, gagaling po pala yung mga nararamdaman ko nang wala po akong iniinom na kahit na anong gamot. Yung po palang nararamdaman ko, sobra na po pala yung pressure sa ulo ko. Laging nagtatrabaho, yung utak ko, laging nag-iisip kung ano po yung magandang magagawa. Kaya yun po yung naging dulot. Mga kapatid, alam niyo po, lahat po tayo may panawagan mula sa Panginoon na tayo'y sumunod, tumugon at maglingkod sa Kanya. Subalit meron pong 3 balakid kung bakit hindi tayo makasunod. Sabi po kasi ng Panginoon, kung talagang ako'y pinagtitiwalaan mo bilang Diyos mo at gusto mong sumunod sa akin, forget yourself and follow me. Kalimutan daw po natin yung ating sarili at sumunod tayo sa Kanya. Meron po 3 balakid kung ba't hindi tayo makatugon sa panawagan ng Panginoon. Ano po yung unang balakid? Yung pag-iisip natin sa ating sarili. Yung tinatawag po nating, yung po bang, we are always thinking of ourselves. Hindi mo na ako maglilingkod sa iyo, Panginoon, kasi hindi pa ako mayaman. Gusto ko pang magpayaman. Hindi mo na ako maglilingkod sa iyo, Panginoon, dahil marami pa akong lugar na gustong puntahan. Hindi pa ako maglilingkod sa iyo, Panginoon, kasi gusto ko pang maging masaya sa buhay ko. Kaya yun po yung nagiging balakid kung ba't hindi tayo makapaglingkod, makatugon sa kagustuhan ng Panginoon, yung ating sarili. Pangalawa, bakit hindi tayo makatugon sa Panginoon? Hindi lamang because of ourselves, it's because of others. Hindi tayo makatugon sa panawagan ng Panginoon dahil iniisip natin yung iba. Teka muna, hindi muna ako maglilingkod, hindi pa tapos yung mga anak ko. Teka muna, hindi muna ako maglilingkod kasi kailangan pa ako ng pamilya ko. Teka muna, hindi muna ako maglilingkod kasi kailangan pa ako ng mga mahal ko sa buhay. So, 2 na po yung balakid. Yung sarili natin, yung other people, yung significant others sa tinatawag natin. At yung pangatlo, kaya hindi tayo nakakatugon sa ating Panginoon na maglingkod dahil sa ating damdamin. Amen po ba yon? Yung feeling natin. Meron tayong gusto, pero may gusto sa atin ng Panginoon na gusto rin natin, subalit napipigilan tayo dahil sa ating damdamin. Amen po ba yon? Meron pa po tayong tinatawag na pagtanggi sa ating sarili. Hindi pa ganun kapuspos yung ating damdamin na maglingkod sa Panginoon. Alam niyo po, pag kayo po'y kumilala sa Panginoon, lahat po ng balakid na yan, tatanggalin niya po lahat. Hindi po niya sa inyo ipaiintindi ang sarili ninyo, sapagkat bibigyan kayo ng tinatawag na contentment, na kung ano yung meron kang ibinibigay ng Panginoon, kontento ka na. Kaya yung sarili mo, hindi mo na masyadong bibigyan ng pagpapahalaga. At hahawi na rin po ng Panginoon, hindi ka ba makapaglingkod dahil meron kang anak na dapat mong alagaan, katulad po ni Tita Emma. Iniwan po yung anak niya, 3 years old. Ngayon po, ilang taon na, grade 3 na yata, pinaubayan niya sa Panginoon. Kaya po yung others na yon, yung significant others na yon, na nakakahadlang upang siya'y maglingkod, pinaubayan niya sa Panginoon, Panginoon ang kumalinga sa kanyang anak. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. So, ganun po, wag po nating isipin na, naku, kung maglilingkod ako, sinong maghahanap buhay? Paano yung mga anak ko? Paano sila kakain? Paano sila mag-aaral? Alam niyo po, ang kaparaanan ng Ama, siya po ang bahala. Siya po ang hahaplos sa puso ng mga damdamin ng mga taong gagamitin ng Panginoon para kayo ay tulungan. Hindi ba, Mother? Yan po'y naganap kay Mother, kaya po siya'y galak na galak. Sabi ko nga po, nung nakaraang pagbabahagi ko, kung magtitiwala ka sa Panginoon, ang Panginoon ang magsesend sa inyo ng angel. Yung angel kako na yon, patakbong pupunta sa inyo upang kayo tulungan, nakasapatos pa. Yan po yung binanggit ko noon. At yung damdamin ninyo na ayaw maglingkod, babaguhin din po ni God yan. Na sa bawat araw, pupunuin po kayo ng excitement.
Kaya sa bawat araw nananabi kayo na makarating kayo sa banal na lugar na ito upang tumanggap ng kanyang mga aral. Kaya mga kapatid, alam ko po, nandiyan na po ang ating mahal na apo. Ito lang po ang gusto kong pagnilayan ninyo. Alin sa tatlong sinabi ni kapatid na Beth ang hadlang upang ako'y makasunod, makatugon sa paglilingkod sa Panginoon? Ang sarili ko ba? Yung bang iba? O yung aking sariling damdamin? I-analyze po nyo yan, mag-reflect kayo, at muli po sasabihin ko sa inyo, hindi po dapat maging balakid ang mga iyan kung tayo po ay magtitiwala sa ating Panginoon na siyang magpo-provide sa atin ng lahat ng bagay. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat, Mami Beth. Ibinigay na po sa inyo yung tatlong pagninilay, ano po, at yung excitement naman po na ibinibigay ng ating Panginoon sa bawat araw, yun po ay ginagampanan nating mahal na Apo Kunching, sa bawat sariwang balita na hinahasik ng ating Panginoon sa kanyang katauhan, ay walang pagkabula. Amen po ba yun? Kaya, mga kapatid, alam nyo po, kung mabubuklat nyo lang po ang puso namin, naku po talaga, hindi mo kaya ipagpalit, kahit sabihin pa ang kaharap mo'y napakayaman. Buhay po ba ang Diyos? At yung pong damdamin na yan, ay nararamdaman naming lahat, lalo na aming mahal na Apo Kunching, na kaming lahat po na tinipon sa kanyang mga kamay, sa dakong ito, may kanya-kanya po kaming parehas na pinagdaraanan, kaya kahit anong bagyo, tsunami pa, magkasama pa rin kami. Muli, magandang umaga at maraming